Huwag mo akong kakatwiranan ng ganyan, ano ha, Brad Mario ha. Nagpalit ka Bakit? nga ng Bakit? TV. Anong problema? Pag ako napikon sa inyong lahat, baklas kayo dito sa TikTok, sinasabi ko sa inyo. Push mo pa yan, push mo pa yan. Sige, push mo. Subukan mo ko, Brad Mario. Push mo yung ginagawa mo. Anong problema mo, bro? Bakit? Nag-live lang ako, tapos kumakain ako. Hindi ko alam kung pinagtutulungan na yung kapatid. Hindi naman ako laging nakatingin dito sa live, unang-una, dahil may pamilya din ako, bro. Ngayon lang ako nagla-live sa TikTok. At bukas may trabaho na ako. Kaya ako nagti-TikTok. Pero kahit isumbong mo tong TikTok, anong pakialam ko dito? Ngayon lang ako nagti-TikTok eh. Kasi nga, wala akong trabaho, pero bukas may trabaho na ako. Hindi mo na ako makita masyado sa TikTok. At ako, nag-live ako kung si Mabuting Gawa, napapagtulungan na pala, nandito sa platform ko, hindi ko alam kasi kausap ko si Rasa, pati si Puentes, may pinag-uusapan kami. Kaya, nag-live ako, kumain din ako, pati asawa ko, may anak ako, iniwan ko tong cellphone. Naka-auto accept. Auto accept, ibig sabihin kahit sino pwedeng umakyat. Ngayon, kung paparatangan mo ko, nasusubukan kita, bakit ka magagalit sa akin? Anong ikakagalit mo sa akin? Wala kang dapat ikagalit sa akin eh. Kasi unang-una, wala akong ginawang masama sa inyo. Ngayon, si Mabuting Gawa, umakyat siya. Naka-auto accept to, hindi ako nag-akyat. Ngayon ko lang tinanggal yung auto accept po, ngayon lang. Kasi kung sino gustong umakyat, makakaakyat siya. Pero ngayon tinanggal ko na kasi nga nagtutulong-tulungan na pala si Mabuting Gawa at hindi ko alam. Ngayon, kung paparatangan mo ko na pinabayaan ko, nasa sayo yan. Ba't ko pababayaan yung kapatid? Ako nga lumalaban ng debate para ipagtanggol ang kapatid eh. Kahit nga ikaw eh. Inaaway ka ni Hiro eh. Pinagtanggol kita eh. Iniwanan mo nga ako eh. Hindi ako umalis doon hanggang alas 10 ng gabi. Nagsisigawan kami ni Hiro. Minumura ko na nga si Hiro. Minumura na rin niya ako eh. Dahil lang sa'yo. Tapos sasabihin mo, irresponsable ako, di ko pagtatanggol ang kapatid. Hindi kita pinabayaan. Kahit i-chismis ka na dahil kay Lady May, sinaway ko si Hiro. Pinalabas ko pang mukhang pera. Para binakurang kita. Tapos gaganyanin mo ako. Sabi ng Biblia, kung ginawan ka ng mabuti, susuklian mo ba ng masama? Hindi ko alam na si Mabuting Gawa, umakyat. Tapos pinagtutulong-tulungan na. Naka-auto accept kasi to. Meron akong bro, meron akong pamilya. Kumain din kami. May anak ako eh. Hindi ako habang buhay magti-TikTok, bro. Ngayon lang ako sa TikTok. Kasi nga wala akong trabaho ngayon, pero pero ngayon bukas may trabaho na ako, stay in ako. Tapos pag stay in ko baka hindi na ako masyadong mag-TikTok, pero itutuloy ko pa rin yung debate namin ni Siriac. Pagtapos nun, hindi ko alam kung mag-TikTok pa ako masyado kasi ngayon lang ako nakakapag-TikTok dahil nawalan ako ng trabaho. Pero wag mo akong sasabihan, bro, na hindi ko ipagtatanggol yung kapatid. Unang-una, masakit sa akin pag ang kapatid nakikita ko na na pinagtutulungan, kinakawawa, dedebatiin ko. Kaya ko lang naman sila pinapaakyat sila controversy kasi si controversy, ang nabalita ko dyan, umalis na yan sa INC eh. Parang umihiwalay na yan. Parang gusto niya magbalik sa MCGI. Kaya lang, yung mga MCGI, parang masama na yung tingin sa kanya. Ayaw na sa kanya dahil sa mga nakaraan. Ako kasi hindi ko tinitignan yung nakaraang kasamaan ng tao eh. Baka may pag-asa pa na makabalik siya. Ako ang humihikayat sa kanila, hindi ako ang hihikayatin nila. Ang katunayan nga, sabi pa nila sa akin, nila Dave, pag matalo mo si Siriac, babalik kami sa MCGI, bro. Kasi si Siriac ang nakahikayat sa amin sa INC. Ako ang humihikayat sa kanila. Kaya ako pinapakit yan, sila Pepsi Paloma, sila Controversy. Kasi tumitingin ako ng time na baka meron pa sa puso nila na baka makabalik loob sila sa MCGI. Huwag silang tumingin sa tao, matitisod sila. Hindi ako yung nakahikayat nila. Kasi concern ako sa mga kaluluwa nila eh. Kahit na ayaw nyo na kay Pepsi, kahit ayaw nyo na kay Controversy. Ako, sa akin, tumitingin pa rin ako na baka gamitin ako ng Panginoon para makabalik sila. Ganun lang, bro eh. Pero kung sasabihan mo ako na
Post mo yan, subukan mo ako kakadebate mo. Eh wala akong pake, may free will ako. Kung kayo may kautusan kayo, gaganyanin mo ako bro, na bawal kayong makipagdebate. Eh hindi ko naman gagamitin yung MCGI. Makipagdebate ko para sa aral. Eh hindi nyo ako pwedeng ano yun dyan bro. Kasi ako, kahit tumigil ako dyan sa iglesia, titigil ako dyan kung kokontrolin nyo ako. Kasi ako bro, meron akong paniniwala sa sarili ko na kaya ako nakikipagdebate para sa aral. Si Brad Ellie may sabi niyan eh. Sabi ni Brad Ellie eh. Eh kung pababayaan mo ang mali, lahat pwedeng maging mali. Ano, kokontrolin nyo akong lahat. Tama. Eh kung ano, hindi na ako mag-MCGI, pambira. Susubukan nyo ako ano, kokontrolin nyo ako. Bro, ang pananampalataya ko bro, sawayin ang mali ng may kabagsikan. Tama. Correct. Ang pananampalataya ko bro, sabi ni Brad Ellie, kung ang mali, pababayaan mo, lahat pwedeng maging mali. Ngayon, sa panahon ng Kuya Daniel, di naman ako tutol doon, gawin natin sa mabubuting gawa. Pero may mga pagkakataon na kailangan mo pa rin sawayin yung maling aral eh. Kasi bro, ang ano ko doon, kasi kaluluwa ang pinag-uusapan. Baka hindi mo alam nung hindi pa ako MCGI, nung born again pa ako. Mag-isa akong humahayo sa kalsada, baptist pa ako. Nagpipreach ako sa 100 katao, sineshare ko ng salvation dahil paniniwala ko baptist pa ako noon. Ganun ko kasi kamahal ang mga kaluluwa ng tao para dalin sa katotohanan. Yung pala, mali pala yung baptist, ang dami kong nadala dun eh. Siguro hindi lang 100 katao ang nadala ko sa simbahan. Dahil nga pursigido ako pagdating sa pananampalataya at pagdala ng tao sa totoong kaligtasan. Nalaman ko mali yung baptist. Na ang tama pala sa paniniwala ko nasa MCGI. Ngayon, true transfer ako sa MCGI. Kaya ginagawa ko sa debate ako tinawag ng Panginoon. Ang ginagawa kong paraan para hikayatin ng tao pumasok sa MCGI at yung mga exiters magbalik. Dami ng mga ng yung mga reliyon ngayon lalong sinisira, lalong ang daming umaalis. Siguro may paraan din na meron din siya mga gagamiting tao para sawayin din ng mga mali na ginagawa sa kanyang iglesia. Ngayon, kung hindi naman ako tutol sa mabubuting gawa, mabuti nga yun eh. Yun na ang ating pakikipagbaka eh. Pero wag niyo naman akong aanuhin, wag niyo naman akong gaganyanin na subukan mo, parang kayo may hawak ng iglesia, parang hindi na si Kristo. Papatanggal niyo ako sa MCGI, ganon. Anuin niyo ako, wag ganon bro. Unang-una kasi, hindi ko yan pinabayaan yung kapatid bro Elion, kung paparatangan mo lang ako. Ang punto ko dyan bro, may pamilya kasi ako, kumain ako, iniiwan ko yung cellphone ko, nagmumute lang ako. Nagagalit na nga asawa ko sa akin eh, panay TikTok na daw ako eh, wala na akong time sa pamilya ko eh. Wala lang akong trabaho ngayon eh, pero bukas stay in na ako. Baka gabi na lang ako makapag-TikTok or makasilip. Hindi na ako masyado makapag-TikTok. Ang target ko kasi talaga FB lang eh. Pero dito lang, napunta lang ako dito sa TikTok. Nagla-live ako dahil wala akong trabaho. Pero pag may trabaho ko, hindi ako makapag-TikTok. Yun lang bro eh. Huwag mo ako sasabihan na susubukan kita. Huwag ganun bro kasi hindi ako kumakampi sa kalaban. Hindi akong kinakampihan dyan. Ang tinitignan ko kasi dyan yung mga kaluluwa nila eh. Kung mahal mo kaluluwa ng tao, kahit umalis yan sa MCGI, nagpakasama pa yan, baka may pagkakataon pang makabalik sila. Kagaya sila Way, sila Controversy, sila Pepsi. Paano silang babalik? Kung babalik sila, aawayin nyo na kaagad, sasabihin nyo. Wala na kang pag-asa yung mga yan. Itinakwil na yan. Hindi na yan pwede silang bumalik. Sa inyo, hindi pwede. Sa Diyos, pwede pa. Amen. Huwag kayong ganun. Baka may pagkakataon pa na yung mga exiters, mahikayat nating makabalik. Kaya ako, kaibigan ko lahat yan. Pero bagamat kinakaibigan ko sila, hindi ibig sabihin, sumasama ako sa kanila at sinasang-ayunan ko yung mga gusto nila. Sa akin lang,
Ang Diyos kasi laging may paraan yan sa iba't ibang bagay Baka gamitin tayo ng Panginoon, makabalik sila, ayan tawag na ako ng asawa ko. Makabalik sila. Hindi natin alam bro Ang Diyos kasi kumikilos Yung masama ginagawang tinadivert sa kabutihan. O hindi i-report nyo yung TikTok ko. Hindi na mahabang buhay itong TikTok ko gusto nyo, i-report nyo rin ako. Huwag ganun bro, huwag nyo akong tatakutin. Dahil ako bro, matagal na akong takot. At kung sisirain lang ako, matagal na akong sira. Pilit na nga lang akong binubuo ng Panginoon Huwag nyo akong tatakutin bro. Hindi ko gusto yung sasabihan ako ng ganun bro. May free will ako, may free will kayo. Gawin nyo yung gusto nyo.